Sa panahon ngayon, napakadaling sumikat. Isang viral video lang, pwede ka na maging instant celebrity. Pero sa likod ng makukulay na content at masayang vlogs, may ilan sa kanila ang unti-unting nabubunyag ang tunay na pagkatao. Ito ang mga vlogger na nabisto sa kanilang panluloko at sa vlog na ito, ilalantad natin ng mga influencer na unti-unting nasira ang tiwala ng kanilang mga taga-subaybay. Handa ka na ba? Let's begin! Number 1 sa ating listahan, Von Ordona. Si Von Ordona ay isa sa mga fast-rising YouTube content creator sa Pilipinas. Kilala siya noon sa kanyang content na may kombinasyon ng tulong at pa-viral challenges. Pero kalaunan ay naging laman ng batikos at pagkadismaya dahil sa mga isyong budol o pangako pero hindi tinupad. Kabilang sa kanyang pangako na di tinupad ay ang magbibigay daw siya ng burger sa buong Pilipinas bilang pasasalamat sa kanyang mga viewers. Walang malinaw na sistema o plano kung paano ito gagawin. Wala ring updates o transparency kung saan at kailan ito ipapamahagi. Maraming netizens ang nagtaka kung pabiro lang ba ito, pero ginamit niya ito bilang clickbait at pang-boost ng engagement. Noong kasagsagan naman ang hype ng BG House, isang content house ng mga Pinoy creators, ipinagkalat ni Von na pupunta raw ang world famous YouTuber na si Mr. Beast dito sa Pilipinas at sa mismong BG House. Walang katibayan, kumpirmasyon o pahayag mula kay Mr. Beast o sa kanyang team at walang nangyaring pagbisita. Isa pa sa pang-uuto ni Von na ginawa ay ang kanyang 1 million peso challenge kapalit ng 10 million subscribers. Pangako ni Von na kapag umabot raw siya ng 10 million subscribers sa YouTube, mamimigay siya ng 1 million pesos sa content creator na makakakuha ng pinakamataas na views sa paggawa ng video na naghihikayat sa publiko na isubscribe siya. Maraming content creators ang gumastos, nag-effort at gumawa ng mga video, ngunit hindi pinaninindigan ni Von ang kanyang pangako. May mga nagsabing pinaasa lang sila para sa sariling pakinabang ni Von. Tinawag ito ng netizens na malaking scam para sa sariling channel growth. Nawalan ng tiwala ang maraming content creators at fans kaya tinawag siya ng iba na King of YouTube Budol. Ilang content creators din ang gumawa pa ng expose laban kay Von Ordona. Carl Kion. Si Carl Kion ay isang content creator na may-ari ng sikat na takoyaki business. Noong April 1, 2024, kasabay ng April Fool's Day, nagpost ang Taragis Takoyaki sa kanilang Facebook page ng isang challenge kung saan kung sino mang magpatato ng logo sa kanilang noo ay bibigyan ng 100,000 pesos na premyo. Ang fine print sa larawan na makikita lamang kapag naklik ang larawan ay nagsasaad na ito'y bahagi ng April Fool's prank. Gayunpaman, isa si Ramil Albano, 47 anyos, na tumugon na nagpapatato sa noo at kinuhanan mismo ang proseso. Siya ay nagbahagi ng larawan na nagpapakita ng tattoo sa noo bilang patunay na susunod siya sa challenge. Kinumpirma naman ng may-ari ng Taragis na si Carl Kion na ang prank ay elaborated marketing stunt. Pinaplano na noong August 2023 at isinagawa noong March 28, 2024 nang patato si Albano ng logo. Inamin rin niya na ang planong ito ay may layuning gawing viral ang brand gamit ang emosyon at diskusyon ng publiko. Nagkaroon naman ng matinding batikos online dahil itinuturing ito na exploitative. Nakaligtaang isipin ang mga tao na maaaring talagang paniwalaan ang post, lalo na sa Pilipinas kung pera ang usapan. Sa bahaging ito ay tila niluloko ni Carl ang publiko at ang kanyang mga followers. Nang lumabas ang backlash, binisita ni Kion si Albano sa kanyang bahay at isinuli ang 100,000 pesos cash prize ng personal kasama ang alok na ipa-laser removal ang tattoo kung nais ni Albano. Marami naman ang nagalit sa nangyari at umani ito ng samot-saring reaksyon. Sian Gaza. Noong 2018, si Sian Gaza ay na-convict sa kasong paglabag sa Bouncing Checks Law o BP22 matapos siyang ireklamo ng ilang investors na pinangakuan naman niya ng kita mula sa negosyo na hindi naman natuloy. Siya ay naaresto at naging viral ang kanyang mugshot lalo na tinagurian siyang pambansang scammer. Tumakas siya papuntang ibang bansa, Hong Kong at Thailand matapos magpiyansa at doon ipinagpapatuloy ang kanyang online persona bilang businessman at crypto trader. Gumamit siya ng image bilang crypto guru o business mentor pero maraming netizens at financial experts ang nagbabala laban sa mga sinusuportahang projects. May mga aligasyong na multi-level marketing style recruitment ang ginawa ni Sian at hindi malinaw ang legitimacy ng kanyang mga investments. Si Sian Gaza rin
ay binansagang pambansang marites na mahilig maglabas ng mga blind item style post na may mga initials, emojis at clues na madaling hulaan kung sino ang tinutukoy. Lumalabas naman na parang may alam siyang inside showbiz scoop pero walang malinaw na patunay. Nagpo-post siya ng mga controversial opinion tungkol sa mga artista. Halimbawa, nagbibigay siya ng analysis sa breakup ng isang celebrity couple o kaya nagpaparinig na may alam siya sa mga hidden relationships. Bagamat sikat si Sian Gaza, lalo na pag may issue sa showbiz, marami naman ang hindi nagkakalimot sa kanyang pagiging scammer. Sa panahon ng social media, hindi na bago ang mga paandar na promo at paasa. Pero tandaan natin, ang tiwala ng tao ay hindi laruan. Hindi lahat ng content ay galing sa puso. May iba dyan galing sa diskarte at minsan panlilin lang o panguto. Kaya sa susunod na may makita kang viral challenge, malaking pangako o sobrang nagkaka-good vibes na content, tanungin mo muna ang sarili mo. Totoo ba ito o isa na namang paandar para sa views? Sa panahon ng fake news at fake influencers, maging matalino tayong manunood dahil sa dulo, tayo rin ang naluloko. Kung nagustuhan ninyo